Nagsimula ang kwento kay Hideo Suzuki, isang manga artist assistant, ay gumuguhit kasama ang kanyang mga katrabaho sa isang opisina, nakikinig sa balita. Inilalarawan ng isang news reporter ang isang insidente kung saan ang isang aso ay kinagat ang isang 45 anyos na babae. Hindi malaman ng pulisya kung ano ang eksaktong nangyari dahil puro kalokohan ang sinasabi ng babae. Dumating ang gabi at nakauwi na si Suzuki. Sa kanyang apartment, nanonood siya ng TV kasama si Teko, ang kanyang kasintahan, at gumuguhit. Tinitingnan niya ang kanyang manga award at motivational quotes tulad ng The Steve Jobs of Manga World at The Road to Manga is Harsh. Naghahanap ng inspirasyon si Suzuki para sa kanyang susunod na comics, kaya kumuha siya ng baril mula sa kanyang aparador at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Sa umaga, lahat ay may sakit at umuubo sa opisina, at ipinakita ni Suzuki ang kanyang bagong manga comics tungkol sa isang makhong lalaki na nagpoprotekta sa kanyang kasintahan gamit ang isang baril. Ang publisher ay hindi gusto ang comics, sabi niya na ang kalaban ay masyadong normal at nagsasabi kay Suzuki na gumawa ng mas maganda sa susunod. Pagkatapos, nakita ng isa pang manga artist, Sensei, si Suzuki. Si Sensei ay masikat kaysa sa kanya ngunit ibinahagi ang bagong dating na manga artist award kay Suzuki. Mamaya sa kanyang apartment, si Suzuki ay nakikipag-away kay Teko na gustong ibenta ang baril upang magkapera pambayad sa renta. Nais din niyang ibenta ang kanyang award kasama ang kanyang manga libro, at sa sobrang galit, nakipaghiwalay siya sa kanya at pinalayas siya sa apartment. Pagkatapos ay pumunta si Suzuki sa parke at nagsimulang tumingin sa comic book ni Sensei. Nakaupo sa tabi niya ang isang palaboy na nanginginig at mukhang may sakit ngunit hindi pinapansin ni Suzuki. Kinaumagahan, nasa opisina niya si Suzok. May ulat tungkol sa isang bagong impeksyon na pumatay ng 4 na tao. Pinagpapawisan at masama ang pakiramdam ng kasamahan ni Suzuki. Umalis siya at ipinaliwanag ni Mitani sa iba kung paano niya nakuha ang virus mula kay Sensei. Napansin ni Mitani kung paano siya nagkaroon ng parehong marka ng kagat sa leeg kagaya ng kay Sensei, ibig sabihin magkasama silang natutulog. Pumasok ang amo nila at may kagat din ito. Tila ay nalilito at nagtanong sa kanya tungkol sa deadline ngunit hindi napansin ang kanyang mga mata. Maya-maya, tulog na ang lahat sa opisina nang biglang tumunog ang telepono ni Suzuki. Ito ay si Teko na humingi ng tawad at gustong ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Habang nakikipag-usap sa telepono, dumaan ang mga helicopter sa lungsod, ngunit si Suzuki ay masyadong nakatutok kay Teko. Agad siyang pumunta kay Teko, dinala ang paborito nitong merienda, at nakiusap na buksan niya ang pinto. Walang sumasagot kaya sinubukan niya itong tawagan sa telepono, sumilip si Suzuki sa letter slot at nakita niya si Teko na nakahiga sa kama. Bigla siyang bumangon, gumawa ng kakaibang paggalaw, at bumagsak sa sahig, tila nagkakaroon ng seizure, at parang sinaniban. Pagbukas ng pinto, nakita ni Suzuki na deformed ang mukha niya. Tinalakay siya nito at kinagat ang kanyang kamay, nang tinulak niya ito, hindi sinasadyang natusok ito sa ulo at lumabas ng apartment. Habang tumatawid siya sa tulay, napansin niya ang isang babae na dumudugo ang kamay at ang mga eroplano na dumaan sa lungsod. Pagbalik niya sa opisina, nakita ni Suzuki si Mitani na nakatayo sa tabi ng TV na nakatalikod. Tinabi niya kay Suzuki na ang tanging paraan upang patayin ang mga zombie ay puntiryahin ang ulo at ang mga nakakagat ay mahawahan. Dumating ang isa pang nahawa ang katrabaho at mabilis na umalis si Suzuki sa opisina. Sa lansangan, ang ibang tao ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay nagtatakbuhan at ang iba ay kinakain ng zombie. Si Suzuki ay lumapit sa zombie na pulis at hinabol siya nito. Mabilis na tumakbo si Suzuki nang biglang nasalubong niya ang grupo ng tao tumatakbo sa isang direksyon. Nagkakabanggaan ang mga sasakyan at nasagasaan ang tao ng ambulansya. Sa lahat ng gulo na iyon, napansin ni Suzuki ang isang driver ng taxi na natutulog sa taxi na walang kaalam-alam sa nangyayari. Bago sumakay, nilapitan siya ni Hiromi, isang high school student. Gusto niya din sumakay ngunit aatakihin sila ng isang zombie, inilabas ni Suzuki ang kanyang baril at tinutukan ng zombie, at nag-i-imagine lang pala. Kasabay nito, isang lalaki ang gustong sumakay sa kanilang taxi. Tinimulan nilang kalampagin ang mga bintana ng kotse at sa kabutihang palad ay pinasakay sila, at sinabi sa driver magmaneho patungo sa kanayunan. Sa TV, iniulat ng balita ang mga pag-atake ay riot lang, lumipat sila sa Tokyo TV at nakakita ng anime cartoon. Sa tingin ni Suzuki ay ligtas ang Tokyo dahil nagpapalabas sila ng anime, ngunit biglang nagsimulang mag-ulat ng mga pag-atake. Habang sila ay nanonood, ang isang lalaki ay may kausap sa telepono, na nagtuturo sa isang tao na barilin ang lahat, maging ang punong ministro kung kinakailangan, at biglang may nakitang kagat sa kanyang braso.
Mabilis na naging itim ang kanyang dugo, nagiging zombie na siya at humihingi ng tissue. Hindi alam ng taxi driver na nagiging zombie na ang lalaki kaya binigyan niya ito ng tissue. Kinagat siya nito at binuksan ng driver ang pinto ng kotse at nagawa ni Suzuki na sipain palabas ang zombie, at biglang ang mga ugat ng taxi driver ay nagsimulang maging itim din. Pagkatapos, nagsimulang magmaneho na parang baliw. Pumunta si Hiromi sa likurang upuan at sinubukan sila atakihin ng taxi driver. Nag-seatbelt sina Suzuki at Hiromi dahil mabilis ang takbo ng sasakyan. Maya-maya, bumangga sila sa isa pang kotse at bumaligtad. Nang magising si Suzuki, nakitang buhay si Hiromi. Paglabas nila ng sasakyan, nakita nila na naharangan ang kalsada ng sasakyan. Walang tao sa mga sasakyan at kalsada kaya umupo sina Suzuki at Hiromi sa bangkita at nagsimulang mag-browse sa internet para malaman kung ano ang nangyayari. Nabasa nila ang pangalan ng virus ay ZQN at kung paano nito sinisira ang katawan ng mga nahawahan na nagdudulot ng mga pagkakaiba sa katawan. Nabasa nila ang isang teorya na ang virus ay mawawala kung aakyat sila sa Mount Fuji, biglang nalobat ang telepono.ng gabi nakahanap sila ng abandonadong bahay na matutulugan. Habang kumakain sila ng melon bread na binili ni Suzuki para kay Teko, nagsimula silang mag-usap tungkol sa baril ni Suzuki. Tinabi niya kay Hiromi na hindi niya ito ginamit dahil labag sa batas. Mas nakikita niya ito bilang isang protection charm. Sinabi ni Hiromi na mayroon din siyang protection charm ang kanyang earphone. Nagsimula silang makinig ng musika at magkwento sinasabing nararamdaman niyang ligtas siya kasama si Suzuki. Pagkagising nila kinaumagahan, tinatitigan ni Suzuki ang bata habang natutulog, gusto siya nito kahit menor de edad pa siya. Ngunit napansin niya ang kagat nito sa leeg at inilabas ang kanyang baril upang protektahan ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Hiromi kung paano siya nakagat ng sanggol ng kapitbahay 2 araw na ang nakakaraan at na ang virus ay maaaring kumalat sa pagpapadid kaya pwede na nahawa siya. Hindi iniisip ni Hiromi na papatayin siya ni Suzuki dahil wala na siyang pamilya, ngunit tumanggi si Suzuki at sinabi sa kanya na nakagat din siya. Umalis sila at nanumpa na protektahan siya hanggang sa makarating sila sa Fuji, umaasang malutas ang virus. Tinimulan nila ang kanilang pakikipagsapalaran at dumaan sa isang kagubatan, at nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Hiromi. Iniling niya kay Suzuki na iwan na siya dahil ayaw niyang kainin ito. Bilang isang regalo sa pamamaalam, binigay niya sa kanya ang earphone para swertehin at nakikiusap sa kanya na umalis bago maging zombie. Nagsimulang tumakbo si Suzuki sa kagubatan at nilapitan ng isang lalaki. Ngunit, isang zombie ang lalaki. Inatake ng zombie si Suzuki at nang makakagat na siya biglang dumating si Hiromi, pinatay ang zombie, sinimulan niyang alisin ang mga bahagi ng katawan ng zombie, at hindi inatake si Suzuki, at tinulungan niya itong bumangon. Sumunod, sina Suzuki at Hiromi ay nagpunta sa park, at si Suzuki ay naghahanap ng delatang pagkain. Half-zombie na si Hiromi ay hindi nagsasalita at ito ay malinaw na merong zombie instincts. Gayunpaman, hindi siya banta kay Suzuki kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa Mount Fuji ng magkasama. Lumipas ang ilang araw at si Suzuki na ngayon ay mahaba na ang balbas, at karga-karga si Hiromi nang makakita siya ng isang cart sa kalsada, at wang nakitang pagkain, isinakay niya si Hiromi sa cart at nagsimulang maglakad patungo sa Fuji Outlet Park. Pagdating nila, walang tao sa labas. Sa isa sa mga outlet, sumusubok siya ng mga jacket at natutulog si Hiromi kaya hindi siya nito mailigtas ngunit isang nakasuot ng maskara, si Segumi Oda, ang pumatay sa zombie gamit ang palakol. Tinignan niya ang natutulog na si Hiromi at dumating ang iba pang nakamaskara at nagsimulang magtanong tungkol sa dalawang bagong tao. Hindi nagtagal, lumitaw ang iba pang mga zombie kaya nagsimulang tumakbo ang lahat patungo sa isang ligtas na lugar. Ang lahat ng hindi nahawa ang tao ay nagtayo ng ligtas na lugar sa bubong ng outlet. Iniimbitahan si Suzuki na sumama at dinala rin niya si Hiromi doon nang hindi sinasabi sa sinuman na siya ay half-zombie. Ang safe zone ay may sapat na supply, mula sa pagkain at mga tolda hanggang sa mga libro at mga relong Rolex, na gastuhan ni Segumi sa baril ni Suzuki ngunit sinabi niya sa kanya na isa lamang siyang manga artist. Tinanong niya kung kapatid niya ba ang kasama niya at ipinaliwanag niya na nagkita sila habang tumatakbo mula sa mga zombie. Nagsimulang magustuhan ni Segumi ang manga artist dahil sa tingin niya ay mabuting tao ito. Sa umaga, pinagmamasdan ni Hiromi si Suzuki at iniisip niya kung naiintindihan siya nito. Ngumiti siya at pagkatapos ay sinabihan siya ni Suzuki ng isang tula at mukhang bumubuti na si Hiromi. Nang maglaon, pinagmamasdan ni Suzuki ang mga zombie at nakita ang isa sa kanila na tumatakbo, tumatalo ng napakataas, at nontog sa lupa.
Ipinaliwanag ng isang matandang lalaki, si Abe, kung paano ginagawa ng mga zombie ang regular nilang ginagawa nung tao pa, at kung paano naiiba ang bawat zombie. Pagkatapos ay nagtanong si Suzuki tungkol sa mga zombie na nakaluhod na parang uling, ngunit iniiwasan ni Abe na sumagot. Parang may nangyari sa safe zone na ayaw pag-usapan. Pagkatapos, pumunta si Suzuki sa isang pulong kasama ang iba pang nakaligtas. Plano nilang pumasok sa imbakan ng pagkain sa ilalim ng lupa. Ang tanging hinihiling nila kay Suzuki ay ibigay sa kanila ang kanyang baril. Tumanggi siya dahil labag ito sa batas, ngunit ang pinuno, si Iura, ay nagsabi na wala ng batas, at nagbanta si Iura na papatayin si Hiromi kung hindi niya makuha ang baril. Samantala, ang ilan sa mga nakaligtas ay sinusubukang kunin si Hiromi at si Sugumi ay pinigilan sila. May hinala si Suzuki, nagmamadaling umalis sa meeting, at nakitang kinuha si Hiromi. Nagbanta siyang babarilan si Iura kung hindi nila pakakawalan si Hiromi. Pagkatapos ay itinutok ng pinuno ang baril kay Hiromi. Walang may alam na kaya niyang patayin ang lahat sa isang iglap. Ngunit, hindi na siya makatiis kaya itinapon niya ang dalawang lalaki at pagkatapos ay ipinakita na siya ay half-zombie, hindi itim ang mata niya pero may rainbow na kulay. Walang pakialam ang pinuno kaya binaril niya sa ulo at bumagsak si Hiromi. Kinuha nila ang baril ni Suzuki habang umiiyak sa pagkamatay ng babae. Tinimulan nilang sipain at suntukin si Suzuki habang humihingi ito ng tawad. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-away tungkol sa kung sino ang papatay sa kanya. Nagsimulang mag-away ang lahat, hinayaan nilang buhay si Suzuki at nakita niya si Sugami sa harap ng tent ni Hiromi. Sa tulong ni Abe, itinago niya si Hiromi na buhay pa. Ipinaliwanag ni Sugami kay Suzuki kung paanong si Hiromi ay hindi katulad ng ibang zombie dahil siya ay may pulso, hinahangaan si Suzuki na iniligtas niya si Hiromi. Malungkot pa rin si Suzuki dahil hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo kay Iura. Sa tingin niya siya ay duwag at pauunan ngunit sinabi sa kanya ni Sugami na siya ay isang mabuting tao. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Suzuki sa pagiging isang tao na walang anumang magagandang katangian at hiniling kay Sugami na alagaan ang babae dahil kailangan niyang pumunta sa imbakan ng pagkain kasama ang iba. Nang maglaon, ang ilang nakaligtas ay nagpapaingay upang kunin ang atensyon ng zombie, habang ang iba ay patungo sa underground na imbakan ng pagkain mula sa kabilang bahagi ng gusali. Pagdating nila sa ibaba ng gusali, madilim at nakagawa ng ingay. Habang naglalakad sila, may nagpupas ng ilaw pero hindi nila pinansin ito. Agad nilang hinanap ang storage ngunit hindi nila alam, may nanunood sa kanila sa pamamagitan ng security camera. Habang sila ay kumukuha ng pagkain, ang nagmamasid ay nagplay ng kanta sa labasan, at sa isa sa kanila, na binaril nila pareho ang lalaki at ang zombie at nakitang puno na ng zombie sa paradahan. Uling tumakbo si Suzuki. Dahil sa pagiging makasarili ng mga nakaligtas, karamihan ay kinakain at pinapatay sa parking lot. At ang taong naging sanhi ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Iura na nagplay ng musika para akitin ang mga zombie. May isa pa pala siyang plano ang kunin ang isang sasakyan sa paradahan, dahil sa kaguluhan, nagtatago si Suzuki sa isang locker. Kasabay nito, ang zombie na mataas tumalon ay tinitignan ng bubong, naghahanda para sa isang mataas na pagtalon. Tumakbo siya at tumalon ng mataas, na bumagsak sa tent. Ang isang babae ay napansin ng zombie na nakatitig sa kanya. Kinain siya ng zombie at agad na inatake ang isa pang babae na piniga ang kanyang ulo. Si Iura ay naghahanap ng security tape at tinay pampaski upang mas maraming zombie ang makapasok sa loob. Nagtatago pa rin si Suzuki nang marinig niya sa isang walkie-talkie na pinatay ng isang zombie ang halos lahat ng tao sa rooftop. Ang kanyang takot at imahinasyon ay nagpapahina sa kanya ngunit narinig niya si Sugami na umiiyak sa walkie-talkie na nagpapaalala sa kanya kay Hiromi. Alam niyang dapat niyang lampasan ang kanyang takot kaya nagsimula siyang sumigaw at lumabas ng locker. Agad na inatake si Suzuki ng isang zombie na kumagit sa kanya. Pero sa kabutihang palad, nakasuot siya ng 10 Rolex na relo. Pagkatapos ay kinuha ni Suzuki ang walkie-talkie at sinabi kay Sugami na papunta na siya. Ngunit nagpa siya silang dalawa na magkita sa parking lot at kunin ang isa sa mga kotse, kinarga ni Sugami si Hiromi papunta sa parking lot. Pagdating niya, nakita niya si Iura na gustong makipagkaibigan sa kanya at iwanan si Suzuki. Pero nakagat din si Iura kaya mabilis siyang naging zombie. Nagsimulang tumakbo si Sugami buhat si Hiromi dumating si Suzuki at iniligtas sila. Nahanap niya ang baril at binaril si Iura. Maya-maya, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga zombie na humahabol kay Aid, napalibutan sila ng mga zombie at hindi na alam ang gagawin. Ngunit nagsimulang magsalita si Hiromi sa unang pagkakataon na sinasabi kay Suzuki kung ano ang pakiramdam kapag kasama niya ito.
Pagkatapos ay namotivate siya at nagsimulang barilin ang mga zombie. Sa huli, tanging sina Suzuki, Hiromi, at Sugami lamang ang nakaligtas. Nagawa nilang patayin ang lahat ng mga zombie maliban sa zombie na atleta. Isang bala na lang ang natitira ngunit nagawa ni Suzuki na mabaril ang zombie sa ulo. Dahil wasak na ang ulo ng zombie, hindi siya naapektuhan ng bala at aatakihin si Sugami at Hiromi. Ngunit ang bayani ay hindi sumuko kaya ginamit ang baril panghampas at sa pagkakataong ito ay nasira ang utak ng zombie. Umalis ang tatlo. Sa kotse, si Sugami ay nagsindi ng sigarilyo at nagplay ng musika habang si Suzuki ay nag-iisip kung siya mismo ay magiging zombie. At pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya inisip na siya ay isang bayani. At doon na nagtapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng content ay subscribe na at like at ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na istorya ni Potato Recaps. Salamat guys sa panonood.